Sa simula ng kwento, makikita ang ating bida na si Lin Feng na malubhang sugatan at halos wala ng lakas matapos siyang bugbugin ng kanyang kalaban. Pinagtawanan naman siya ng hangal at minaliit pa siya nito dahil napakahina nga raw niya. Kasabay nito, lumapit ang hangal, at hinawakan nito ang ulo ng ating bida. Kaya sa isang iglap, bigla na lamang niya itong binagsak sa lupa upang patayin, dahil sa kanyang ginawa, tuluyan na niyang napaslang si Lin Feng. Dahil dito, masayang nagdeklara ang hangal na siya na ang papalit bilang batang pinuno ng pamilyang Lin. Ipinakita niya ang kanyang kasakiman at galit sa mundo, habang hinahamon si Lin Feng na kung may sama siya ng loob, ibuhos na lamang iyon sa buong mundo. Sa mundong ito, ang kapalaran ng bawat isa ay nakasalalay sa lakas ng kanilang martial arts. Dito, ang respeto ay hindi basta ibinibigay, ito ay pinaghihirapan at nakakamit lamang sa pamamagitan ng lakas. Ang mahihina ay inaapi at hinahamak, habang ang malalakas naman ay may kapangyarihang mangibabaw sa lahat. May mga mandirigma na kayang magbuhat na mabibigad na bagay, at ang tunay na makapangyarihan ay kaya pang maghiwa ng ilog at magwasak ng mga bundok. Higit pa rito, may mga tinatawag na martial kings na may kakayahang maabot ang sukdulang kaalaman at makapaglakbay sa buong universo. Ang bawat tao ay may taglay na martial spirit, na siyang pinagmumulan ng kanilang lakas at kakayahan. Ito ay maaaring magmula sa kalikasan tulad ng apoy, yelo, kidlat, at bagyo, o kaya naman ay mula sa mga sandata gaya ng espada at sibat, at maging sa mga mababangis na nilalang tulad ng tigre at dragon. Mayroon ding mas bihira at mas makapangyarihang uri ng martial spirit na tinatawag na unique variant, na nagbibigay ng pambihirang lakas sa nagtataglay nito. Sa huli, ang tagumpay ng isang mandirigma ay nakadepende sa lakas at uri ng kanyang martial spirit. Ipinakilala naman sa kwento ang ating bida bilang si Lin Feng, isa siyang senior college student mula sa Huaxia Jiangnan sa mundo ng Earth, ngunit dahil sa isang aksidente sa sasakyan, naglakbay ang kanyang kaluluwa sa ibang mundo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napasok niya ang katawan ng isang kabataang may kapareho niyang pangalan, si Lin Feng din. Ang batang ito ay kilala bilang mahina at walang silbi sa paningin ng iba, palagi siyang inaapi at minamaliit, at umabot pa sa puntong halos mapatay siya sa pambubugbog ng sarili niyang pinsan. Dahil sa kalagayan nitong halos patay na, doon nagkaroon ng pagkakataon ang tunay na Lin Feng mula sa Earth na sakupin ang kanyang katawan. Ngayon, sa loob ng bagong mundong ito at bagong katauhan, magsisimula ang panibagong buhay ni Lin Feng, hindi na bilang isang mahina, kundi bilang isang taong may dalang bagong kapalaran. Sa loob ng mansyon ng pamilyang Lin sa Yangzhou City, makikitang nakahiga si Lin Feng sa kama, unti-unting na itong nagkakamalay. Naguluhan ang ating bida, at nagtataka kung bakit siya naroon. Sa kanyang isip, malinaw na dapat ay namatay na siya sa aksidente sa sasakyan. Habang pilit niyang inuunawa ang nangyayari, bigla na lamang sumagi sa kanyang isipan ang mga alaala na hindi kanya, kundi ng dating may-ari ng katawan na kanyang kinalalagyan. Unti-unti niyang pinagsama ang mga pangyayari hanggang sa tuluyan niyang maunawaan ang katotohanan. Napagtanto niya na siya ay tumawid sa ibang mundo at ngayon ay nasa katawan na ng ibang tao. Matapos niyang magising at maunawaan ang lahat, tiningnan ni Lin Feng ang kanyang bagong katawan, napagtanto niyang dati itong mahina at halos walang silbi, ngunit ngayon na nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay, hindi na niya hahayaang maulit ang trahedya. Nangako siya sa sarili at sa dating may-ari ng katawan na mula ngayon, siya na ang mamumuhay para dito. Hindi na siya magpapabugbog o magpapakawalang halaga muli. Unti-unti niyang naintindihan ng batas ng mundong ito, ang malakas ang iginagalang, at ang kapangyarihan ang nagdidikta ng lahat. Inamin niya na ang dating Lin Feng ay mahina, ngunit ngayon ay iba na siya, dahil sa kanyang mga pinagdaanan, mula sa dalawang mundo, sakit, at muntik na kamatayan, mas tumatag na ang kanyang pagkatao. Habang pinagmamasdan ni Lin Feng ang kanyang sarili, bigla niyang napansin ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan. Nagulat siya nang mapagtanto na hindi ito ordinaryong martial spirit, sa halip, ito ay ang natitirang kaluluwa ng orihinal na Lin Feng na unti-unting pumapasok sa kanyang katawan. Habang lumalakas ang enerhiya, naramdaman niya ang matinding pag-agos nito sa kanyang buong pagkatao. Doon niya naisip na tila nagsasanib ang kanilang mga kaluluwa, at nagiging isa ito. Kasabay nun, nag-focus si Lin Feng sa kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanya. Habang pinakikiramdaman niya ito,
napansin niyang nabubuo ang itim na enerhiya sa kanyang katawan. Laking gulat niya nang makita na ang orihinal na martial spirit ng dating Lin Feng ay isa lamang maliit na ahas, kaya pala itinuring itong mahina at walang silbi ng iba. Sa sandaling yun, naunawaan ni Lin Feng na ang pagsasanib ng kanilang mga kaluluwa ay nagbunga ito ng isa pang martial spirit sa kanyang katawan. Pagkatapos nun, tuluyan nang nagpakita ang aura ng kanyang martial spirit, sa kanyang harapan, lumitaw ang madilim na anyo, isang itim na nilalang na may nagliliyab na pulang mga mata, na nagbibigay ng matinding presensya at takot. Ngunit hindi lang iisa ang kanyang taglay, napagtanto niya na mayroon siyang dalawang martial spirits. Ang una ay ang simpleng ahas mula sa dating Lin Feng, at ang pangalawa ay ang misteryosong dark spirit na tila isang natatanging uri ng kapangyarihan. Sa puntong yun, naunawaan ni Lin Feng na siya ay may tinatawag na twin spirits, isang pambihirang kakayahan na halos hindi makita sa iba. Kasabay nun, nagbihis na ang ating bida upang makita nito ang kanyang bagong mundo. Paglabas ni Lin Feng, nagtungo siya sa lugar kung saan dating nagsasanay ang orihinal na may-ari ng kanyang katawan. Habang naglalakad, napansin niya ang paligid at napagtanto na ito ang lugar kung saan sinanay ang dating mahina na Lin Feng. Ngunit ngayon, iba na ang lahat dahil sa kanyang bagong kapangyarihan, nais niyang subukin kung gaano na siya kalakas. Kaya agad siyang nag-ipon ng lakas at ginamit ang kanyang teknik na tinatawag na 9 heavy waves. Sa isang iglap, pinakawalan niya ang kanyang atake, at sumabog ang malakas na puwersa sa paligid. Matapos ang pagsubok, ngumiti si Lin Feng, ayon sa kanya, hindi ito masama, eksakto sa kanyang inaasahan, tinataya niyang ang kanyang lakas ay umabot na sa libu-libong antas ng puwersa. Sa sandaling yun, malinaw sa kanya ang isang bagay, hindi na siya ang dating Lin Feng na tinatawag nilang basura. Matapos ang kanyang pagsasanay, biglang may tumawag kay Lin Feng, ang kanyang ama. Kaya napatingin naman ang ating bida sa kanya, agad namang lumapit ang kanyang ama at nag-alalang tinanong kung gumaling na ang kanyang mga sugat. Sumagot si Lin Feng, at sinabi nito sa kanyang ama na magaling na nga raw siya. Nagulat ang kanyang ama nang makita na halos lubos na siyang nakarecover mula sa matinding pinsala, hindi siya makapaniwala na sa ganoong kalalang sugat, agad itong gumaling. Alam naman ng kanyang ama na may nagplanong patayin siya. Kaya pinaghinalaan niya na ang may kagagawan ay ang sariling mga pinsan nito, kaya hiniling niya kay Lin Feng na sabihin niya ang totoo. Sa halip na umasa sa kanyang ama, kalmado ngunit matatag na sumagot si Lin Feng, sinabi niyang siya na mismo ang bahala sa nangyari at hindi na kailangang mag-alala pa ng kanyang ama. Sa sandaling yun, napansin ng kanyang ama ang malaking pagbabago sa kanya, para bang hindi na siya ang dating mahina kundi isang taong puno ng determinasyon, at isang bagong Lin Feng ang ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Napaisip din siya, kung ang nangyari ay nagdulot ng pagbuti kay Lin Feng, maituturing niya itong isang biyayang nagbalat kayo. Ngunit napansin din niya ang pagkasira ng mga stone pillars sa paligid, kaya agad niya itong tinanong sa kanyang anak kung anong araw ang nangyari. Kalmadong sumagot si Lin Feng na sinubukan lamang niya ang kanyang lakas matapos gumaling, at dahil matagal siyang hindi nakapagsanay, sinabi pa niyang medyo nangalawang lamang siya. Dahil dito, lalo pang namangha ang kanyang ama, batay sa lakas ng pinsala, tinansya niyang umabot na si Lin Feng sa ikapitong antas ng Chi Layer, isang napakabilis na pagunlad, lalo na't hindi pa nagtatagal ay nasa ikalimang antas lamang siya. Sa isip ng kanyang ama, napakalaking pagbabago nito, at tila may hindi pangkaraniwang nangyayari kay Lin Feng. Kaya napangisi ito, at inutusan niya ang kanyang anak na sumama sa clan meeting kinabukasan, sa tono pa lang niya, halatang hindi siya nag-aalala, sa halip, gusto pa niyang makita kung paano siya susubukang paalisin bilang pinuno ng pamilya. Sumagot si Lin Feng nang may buong kumpiyansa at paggalang, sinabing hindi niya bibiguin ang kanyang ama at tutuparin niya ang inaasahan nito. Bago sila maghiwalay, pinayuhan pa siya ng kanyang ama na magpahinga ng maaga dahil kagagaling lang niya sa kanyang mga pinsala. Ngumiti naman ang ating bida, dahil ipapakita niya nga raw ang kanyang tunay na kakayahan sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, nag-iisa si Lin Feng habang nakatingin sa kalangitan, napaisip siya na dati. Akala niya ang mga kwento tungkol sa martial arts, utang na loob, at paghihiganti ay nasa mga nobela lang, pero ngayon, siya mismo ay nasa ganitong mundo na. Nagpasalamat siya sa dating Lin Feng dahil sa pagkakataong mabuhay sa mundong ito at magsimula muli. Pero kasabay ng pasasalamat, naglabas siya ng matinding determinasyon.
sinabi niya na sa mga taong minamaliit siya, babawi siya, hindi lang patas, kundi doble pa. Ipinahayag din niya ang kanyang pangarap, mabuhay ng isang kakaiba at makapangyarihang buhay, isang buhay na puno ng laban, tapang, at tindi. Kinabukasan, sa loob ng fighting stadium ng Pamilya Lin, nagtipon ng maraming miyembro ng angkan, kumakalat ang usap-usapan na hindi lang ang eldest uncle at third uncle ang naroon, kundi pati ang grand elder, palatandaan na seryoso ang laban para sa posisyon ng pinuno ng pamilya. May mga nagsasabi rin na si Lin Feng ay dati raw pinahiya at binugbog ng husto ng mga tao mula sa Yunhai sect, kaya lalo siyang minamaliit ng iba. Dagdag pa ng ilan, matagal nang hindi sang-ayon ng eldest uncle sa kasalukuyang family head, kaya inaasahan nilang pagtutuunan niya ng atensyon si Lin Feng para pabagsakin ito. Sa gitna ng mga bulong-bulungan, may ilan pang naniniwala na posibleng magpalit na ng pinuno ang pamilya Lin pagkatapos ng araw na ito. Samantala, papasok sina Lin Feng at ang kanyang ama sa arena, handa nang harapin ang mga mata ng buong angkan. Pagdating ni Lin Feng sa arena, agad siyang sinalubong ng kanyang pinsan na si Lin Yun na mayabang, kinutya siya nito, sinabing himala raw na buhay pa siya at tinawag pa siyang walang kwentang basura. Hindi pa doon natapos, lalo pa siyang inasar ni Lin Yun dahil may lakas pa raw siyang humarap sa clan meeting, kahit alam niyang pagtatawanan lang siya ng lahat. Nainis si Lin Feng at muntik nang sumagot, pero agad siyang pinakalma ng kanyang ama. Sinabi nitong huwag na muna patulan si Lin Yun at hintayin na lang magsimula ang clan meeting. Dagdag pa ng ama ni Lin Feng, bilang pinsan, kulang sa disiplina si Lin Yun kaya walang saysay ang pakikipagtalo dito. Sumang-ayon naman ang ating bida, kaya hindi na niya pinansin ang hangal. Kahit na umalis na sila para umiwas, patuloy pa rin ang pang-aasar ni Lin Yun, iniisip na natatakot si Lin Feng. Sa gitna ng clan meeting, nagsimulang magsalita ang ilan sa mga nakatatanda laban kay Lin Feng, ikinwento nila na nang bumisita ang Yunhai sect, sa halip na isang marangal na okasyon, naging kahihiyan pa ito dahil dinala si Lin Feng pabalik na halos patay na, isang malaking dungis daw sa pangalan ng pamilya Lin. Dahil dito, iminungkahi ng third uncle na paalisin na si Lin Feng sa pamilya, dahil hindi raw siya karapat-dapat maging bahagi nito. Ngunit agad itong tinutulan ng ama ni Lin Feng, galit niyang sinabi na wala pang karapatan ng iba na magsalita ng ganoon hanggat hindi pa siya tapos bilang family head, ipinakita niya ang kanyang autoridad at pinatahimik ang third uncle. Sumingit naman ang eldest uncle, pinagtanggol ang third uncle at sinabing ginagawa lang nito yun para sa reputasyon ng angkan, pero halatang may sariling agenda rin sila. Dito na naging malinaw ang tensyon, inakusahan ng ama ni Lin Feng ang mga kapatid niya na inaasam ang posisyon niya bilang pinuno ng pamilya. Sa huli, naglatag siya ng hamon, isang laban, kapag natalo siya, aalis siya kasama ang kanyang anak sa pamilya, pero kung siya ang mananalo, mananahimik ang lahat at titigil sa paninira. Tinanggap ng hangal ang hamon at mayabang na sinabing hindi siya natatakot sa ama ni Lin Feng. Sa panig naman ng mga nakatatanda, gusto nilang makita kung may lakas pa ba ang family head para manatili sa pwesto. Kaya sa hindi inaasaang pangyayari, biglang nagbago ang atmosfera, may kakaibang lamig na naramdaman ang lahat. Sa isang iglap, kumilos ang ama ni Lin Feng at ginamit ang kanyang teknik na tinatawag niyang icebound. Nagkalat ang matinding lamig sa paligid at agad niyang pinigilan ang eldest uncle, kaya bigla na lamang nabahala ito, at pinapatigil din niya ang family head sa kanyang ginagawa. Wala naman pakialam ang ama ni Lin Feng, kaya pinalakas pa niya ito sa pamamagitan ng 1,000-mile icebound, na tuluyang nagkulong sa kalaban sa makapal na yelo. Sa huli, sinira ng ama ni Lin Feng ang yelo gamit ang isang utos, break, na nagdulot ng matinding pinsala sa eldest uncle, at napasuka din ito ng dugo. Matapos ang laban, bumagsak ang eldest uncle at hindi makapaniwala sa lakas ni Lin Hai. Nagbulungan ang mga tao na pagtanto nilang napakalakas pa rin ng family head. Ayon pa sa Grand Elder, naabot na ni Lin Hai ang mataas na antas ng kanyang ice technique, kaya hindi nakapagtatakang ganoon siya kalakas. Dahil dito, napilitan ng Grand Elder na tapusin na ang clan meeting, pinuri pa niya si Lin Hai dahil nagsisilbi itong inspirasyon sa buong pamilya para mas magsanay pa. Tumutol pa rin ang mga hangal at tinawag na kahihiyan si Lin Feng, sinasabing gusto nilang makita kung hanggang kailan siya ipagtatanggol ng kanyang ama. Hindi na nakapagpigil si Lin Hai, pinagalitan niya ang isa sa mga kapatid, sinabing hindi nito kayang disiplinahin ang sariling anak at wala itong karapatang mang-insulto.
Dumating naman si Lin Feng sa gitna ng arena at direktang hinarap si Lin Yun, matapang niyang sinabi na araw-araw siyang tinatawag na basura, pero paano kung mas mahina pala si Lin Yun sa kanya, kakayanin ba nitong tanggapin ang kahihiyan? Imbes na matakot, lalo pang naging mayabang si Lin Yun, pinagtawanan niya si Lin Feng at sinabing imposibleng may kumpara ang isang tulad niya sa isang basura. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Lin Feng, direkta niya itong hinamon ng laban. Agad namang pumayag si Lin Yun, puno ng kumpiyansa at sinabing hindi siya natatakot. Sinulsulan pa siya ng kanyang ama na turuan ng leksyon si Lin Feng, kaya mayabang itong sumang-ayon sa kanyang ama. Bilang pagmamataas, nagbigay pa ng kondisyon si Lin Yun, kung makakatagal si Lin Feng ng 3 suntok mula sa kanya, siya na ang matatalo. Pero ikinagulat ng lahat ang sagot ni Lin Feng, 1 suntok lang ang kailangan, kapag nakayanan yun ni Lin Yun, siya na nga raw ang aamin na talo. Nagulat at nabulabog ang mga nanunood, iniisip na sobra ang yabang ni Lin Feng o baka nawala na ito ng bait. Lalong nagalit si Lin Yun sa sinabi ni Lin Feng, sa sobrang galit, agad siyang sumugod at nagbanta na ipapahiya at dudurugin niya si Lin Feng. Wala naman pakialam ang ating bida, kaya kalmado niya lamang itong minumura, habang pinapalabas na nito ang kanyang martial spirit. Hindi naman nagpahuli ang hangal, kaya ginamit din ito ang kanyang martial spirit na kulay berdeng kapangyarihan. Kasabay nun, hindi na nagdalawang isip ang ating bida, kaya dali-dali itong umatake ng kanyang teknik na tinatawag niyang 9 heavy waves. Umalingaw-ngaw ang malakas na puwersa habang papalapit ang kanyang atake. Dahil dito, nagsimula ng matakot si Lin Yun, dahil nakakaramdam na raw ito ng takot sa atake ni Lin Feng. Sa isang iglap, walang nagawa si Lin Yun, tinamaan siya ng direkta at tumilapon, bumagsak sa lupa habang duguan at wasak ang itsura, na parabang na-rape ito ng mga bakla. Dahil dito, nagulat ang lahat ng nanunood, 1 suntok lang, at agad na natalo si Lin Yun. Napaisip ang mga tao, hindi na ito ang dating minamaliit na si Lin Feng, ibang-iba na ang lakas niya ngayon. Samantala, si Lin Yun ay puno ng gulat at galit, hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo, hindi niya maunawaan kung paano siya natalo ng ganon kadali, lalo na't inaakala niyang mas mahina si Lin Feng. Sinabi ni Lin Feng na palagi siyang tinatawag na basura, pero hindi nga kayang salagin ni Lin Yun ang 1 suntok niya, kaya sino ngayon ang tunay na walang kwenta? Pagkatapos nun, ni-real talk pa niya ang ama ni Lin Yun, sinabi niyang kung ang anak nito ay mas mahina sa kanya, ibig sabihin mas lalo itong walang kwenta, isang matinding sampal sa kanilang dalawa. Sumagot si Lin Yun, pilit ipinagtatanggol ang sarili, sinasabing kahit mas malakas si Lin Feng, hindi ito dapat magyabang dahil marami pang mas malalakas sa kanya. Pero kalmado lang si Lin Feng at diretsahang sinagot ito, hindi siya nagyayabang, ibinabalik lang niya ang ginawa sa kanya noon. Para sa kanya, simple lang ang prinsipyo, kapag ininsulto ka, babawi ka ng doble. Sa huli, iniwan niya ang mga salitang tumatak sa lahat, ang mga nanghihiya sa iba ay sila rin ang mapapahiya. Pagkatapos nito, tinawag niya ang kanyang ama at umalis sila ng arena, ngumiti ang kanyang ama, proud sa ipinakita ng kanyang anak. Napaisip naman ang kanyang ama, kitang-kita niya na hindi na ang dating minamaliit ang kanyang anak ang nasa harap niya, kundi isang taong may sariling paninindigan at lakas. Habang naglalakad palayo si Lin Feng, napagtanto ng kanyang ama na malaki na ang pinagbago nito. Hindi lang sa cultivation siya mabilis umangat, kundi pati sa pag-iisip at pananalita. May lalim na ang bawat salita niya at hindi na siya basta-basta naaapi. Napansin din niya, sa bilis ng kanyang pagunlad, malinaw na may nakatagong potensyal pa siyang hindi pa lubusang nailalabas, lalong tumibay ang paniniwala ng kanyang ama na kapag nagising ang kanyang snake martial spirit, mas lalong lalakas si Lin Feng, isa itong kapangyarihang minana niya mula sa kanyang ina, at maaaring ito ang magtulak sa kanya para maging isa sa pinakamalalakas sa hinaharap. Kinabukasan, kinausap ng ama si Lin Feng tungkol sa balak nitong bumalik sa sect, nagtataka siya kung bakit kailangan pa nitong umalis gayong pwede naman itong mag-cultivate sa bahay. Sagot ni Lin Feng at ipinaliwanag na may mga bagay na hindi pwedeng iwasan. Alam niyang kung mananatili siya, lalo lang siyang pagtatawanan at iisipin ng iba na tinatago lang siya ng kanyang ama, para sa kanya, kailangan niyang harapin ang mundo kung gusto niyang tunay na lumakas. Dagdag pa niya, hindi siya magiging ganap na martial artist kung mananatili lang siya sa loob ng pamilya, kaya kailangan niyang araw sumabak sa mas malalaking hamon. Sa kabila ng pag-aalala,
Wala nang nagawa ang kanyang ama kundi ang pumayag, ipinakita niya ang suporta pero pinaalalahanan si Lin Feng na mag-ingat pa rin. Pinatibay ni Lin Feng ang kanyang desisyon, sinabi niya sa kanyang ama na magsasanay siya ng husto at hihigitan ang lahat ng nangbuli sa kanya. Bagamat nag-aalala, pinili ng kanyang ama na suportahan siya, ipinakita nito ang tiwala kay Lin Feng, pero hindi rin nakalimutang paalalahanan siya na maging maingat sa kanyang tatahaking landas. Tumango si Lin Feng at sinabi sa kanyang ama na alam niya nga raw yun. Pagkatapos nito, umalis na ang ating bida sakay ng kanyang kabayo, upang maglakbay sa iba't ibang lugar. Makalipas ang ilang araw, nakarating si Lin Feng sa entrance ng sect. Ngunit pagdating pa lang niya, agad siyang hinarang ng mga bantay, mayabang nilang sinabi na wala siyang karapatang bumalik at tinawag pa siyang basura, na para bang wala siyang halaga sa sect. Sa halip na magalit, kalmado lang na sumagot si Lin Feng, ipinunto niya na hindi naman siya pinatalsik, kaya walang dahilan para pigilan siyang pumasok. Dagdag pa niya, bakit hindi nila hinaharang ang ibang taong kakapasok lang, pero siya ang pinagtutuunan ng pansin ng mga ito. Sinabi pa ng isang gwardya na wala siyang karapatang bumalik at pinuri pa ang ibang disipulo na ngayon ay mas mataas na ang estado. Napahinto si Lin Feng at saglit na napaisip, sa harap niya ay mga taong sanay mang-api ng mahihina, at malinaw sa kanya kung gaano kababa ang tingin ng mga ito sa iba. Kasabay nun, nagpalabas na ng itim na enerhiya si Lin Feng upang turuan ang leksyon ng mga ito, at sinabi din niya na hindi na niya kailangang patunayan pa ang sarili sa mga tulad nila. Sa isang iglap, kumilos si Lin Feng nang hindi man lang halos makita ng mga mata, kaya sa isang mabilis na galaw lang, agad niyang pinabagsak ang mga hangal, at sinabi nito sa kanila na huwag na raw siyang sisihin ng mga ito kung bakit naging marahas siya. Ngunit dahil nagmamadali siya, palalampasin na muna niya sila sa pagkakataong yun. Pagkatapos, tuloy-tuloy na siyang umalis, ngunit nag-iwan ng babala si Lin Feng, kapag naulit pa ito, hindi na siya magdadalawang isip na tuluyang sirain ang kanilang cultivation. Pagdating ni Lin Feng sa Star Pavilion, agad siyang bumati sa matandang elder na nagbabantay doon, maayos at kalmado niyang ipinakilala ang sarili at sinabi na naparito siya upang maghiram ng mga skill books. Tiningnan siya ng matanda at sa isang sulyap pa lamang, agad nitong naunawaan ang antas ng kanyang cultivation, dahil dito, sinabi ng elder na bilang nasa ikapitong antas na siya, maaari lamang siyang pumasok sa unang palapag ng pavilion at makapili ng hanggang 2 libro. Matapos ipaliwanag ang mga tuntunin, pinayuhan siya ng elder na bumalik na lamang kapag tapos na siyang pumili. Hindi na kumontra si Lin Feng at tinanggap ang patakaran, ngunit sa loob-loob niya, nagulat siya dahil napakadaling nabasa ng matanda ang kanyang lakas, isang bagay na bihirang mangyari. Napaisip si Lin Feng, naalala niya ang mga kwento mula sa kanyang nakaraang buhay, mga taong nagtatago ng tunay na lakas sa simpleng anyo, tulad ng isang ordinaryong tagalinis na sa totoo'y isang napakalakas na eksperto. Dahil dito, napagtanto niya na ang matandang elder na kanyang nakausap ay hindi basta-basta. Sa laki ng Star Pavilion, imposible na isang tao lang ang nagbabantay kung hindi ito tunay na makapangyarihan. Sa kanyang isipan, mas lalo niyang naunawaan na napakalawak pa ng mundo ng cultivation, kahit gaano ka pa kalakas, palaging may mas hihigit pa sa'yo. Dahil dito, pinagtibay niya ang kanyang determinasyon, kailangan pa niyang magsanay ng mas mabuti upang hindi siya mapag-iwanan at upang kayanin niyang tumayo sa sarili niyang lakas. Pagpasok ni Lin Feng sa loob ng Star Pavilion, tumingin siya sa paligid at nakita ang napakaraming skill books na nakahilera. Isa-isa niyang sinuri ang mga ito, may para sa sword techniques, may para sa fist techniques, at mayroon ding para sa iba't ibang uri ng martial spirits. Habang binabasa niya ang mga paglalarawan, napagtanto niya na karaniwan, ang isang martial artist ay kailangang pumili ng teknik na akma sa kanyang martial spirit, kung hindi tugma, hindi niya magagamit ng buo ang lakas nito. Ngunit kakaiba si Lin Feng, dahil sa kanyang variant dark spirit, hindi siya limitado sa iisang uri ng teknik, sa halip, kaya niyang gamitin ang kahit anong skill at ilabas pa ang higit sa normal na lakas nito. Dahil dito, napangiti siya ng bahagya, hindi na niya kailangang isipin kung anong klaseng teknik ang babagay sa kanya, maaari niyang piliin ang kahit alin na sa tingin niya ay pinakamalakas at pinakaangkop sa kanyang estilo. Sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang desisyon, pipili siya ng skill na hindi lang malakas, kundi isang bagay na magbibigay sa kanya ng kalamangan laban sa kahit sinong kalaban. Habang nag-iikot si Lin Feng sa loob ng Star Pavilion,
may isang teknik ang biglang nakaagaw ng kanyang pansin, ang sword drawing skill. Binasa niya ito at agad napansin na kakaiba ang teknik na ito kumpara sa iba. Nakatuon ito sa isang mabilis at eksaktong paghugot ng espada, na kayang magbigay ng isang siguradong nakamamatay na atake sa tamang sandali. Ngunit may kapalit ang lakas nito, kapag nagkamali sa paghugot, siguradong mapupunta siya sa alanganin. Isang iglap lang ang pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Sa kanyang isipan, pinag-aralan niya ang prinsipyo ng teknik, ang pinakamahalagang sandali para sa isang swordsman ay ang mismong paghugot ng espada. Doon nagdedesisyon ang laban, isang galaw, isang buhay ang kapalit. Mas lalo siyang naging interesado, bagamat simple ang skill at iisa lamang ang galaw, napakalaki ng potensyal nito kung magagamit ng tama. Ngumiti si Lin Feng dahil nahanap na nito ang kanyang kailangan na martial arts, para sa kanya, ito ang perpektong teknik. Kukunin niya ang skill na ito, at hahanap pa siya ng isa pang teknik na babagay dito upang mas lalo niyang mapalakas ang kanyang estilo sa pakikipaglaban. Napaisip si Lin Feng kung paano niya ito mas mapapakinabangan, alam niyang ang sword drawing skill ay nangangailangan ng napakabilis na galaw at eksaktong timing, malinaw na hindi sapat ang lakas lang, kailangan din niya ng bilis at paraan para makaiwas kung sakaling nagkamali ang kanyang atake, hindi pwedeng basta sumugod lang, dapat may paraan din siya para umatras o umiwas sa panganib. Dahil dito, napagtanto niya na mas babagay kung may kasama itong movement skill o flying skill, isang teknik na magbibigay sa kanya ng kalamangan sa bilis at paggalaw sa laban. Habang iniisip ito, nagpatuloy siya sa paghahanap. Kumuha pa ng isang aklat ang ating bida at agad itong binasa. Napansin niya na ang teknik na yun ay tungkol sa pagiging magaan ng katawan, parang lumulutang na liwanag, na nagbibigay ng napakabilis na galaw. Napangiti siya at napagtanto na ito ang perpektong kasanayan na babagay sa napili niyang sword drawing skill, excited siyang maisanay ito upang mas mapabilis ang kanyang pag-atake at pag-iwas. Habang abala siya, napansin siya ng matandang tagapagbantay at nagulat ito, hindi niya inaasahan na may pipili ng ganoong kakaibang aklat, at tinanong pa niya kung sigurado ba ang ating bida sa kanyang desisyon. Sinabi pa ng matanda na ang sword drawing skill kapag naabot ang pinakamataas na antas ay napakalakas, ngunit may kapalit itong matinding panganib. Binalaan niya ang ating bida na sa sandaling magkamali ito kahit minsan, malaki ang posibilidad na mawala ang kanyang buhay. Tinanong pa niya kung napag-isipan na ba talaga nito ang magiging kahihinatnan. Ngunit kalmado lamang ang ating bida at magalang na sumagot, pinahalagahan niya ang payo ng master. Ngunit sinabi rin niyang may sarili siyang plano at handa siyang panindigan ang landas na kanyang pinili. Naisip ng matanda na hindi niya inaasahan na ganoon katalas ang pag-iisip ng ating bida, napansin niyang tama ang piniling kombinasyon nito ng mga kasanayan, kaya lalo siyang naniwala na handa na talaga ito. Dahil dito, nagpa siya ang matanda na tulungan siya, inabot niya ang isang espesyal na espada na dati niyang ginagamit, at iniutos sa ating bida na magsimula na sa kanyang pagsasanay. Buong paggalang namang tinanggap ng ating bida ang tulong ng master. Nagpasalamat pa si Lin Feng sa master at ipinahayag ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga payo at tulong na ibinigay sa kanya. Nangako siyang gagamitin niya ng maayos ang espada at agad magsisimula sa kanyang pagsasanay. Samantala, napangiti ang matanda habang pinagmamasdan siyang umalis, sa kanyang isipan, matagal na siyang hindi nakakakita ng ganitong klase ng kabataang mandirigma, may potensyal, disiplinado, at magalang. Naisip ng matanda na kakaiba si Lin Feng, at naniniwala siyang malayo ang mararating nito sa landas ng martial arts. Makalipas ang 7 araw, walang tigil na nagsanay ang ating bida sa isang liblib na bangin, sa bawat galaw ng kanyang espada, unti-unting lumalakas ang kanyang kontrol at bilis hanggang sa marinig ang malakas na tunog ng paghiwa, palatandaan ng kanyang pag-unlad. Sa wakas, nakuha na rin niya ang tamang teknik. Napangiti siya habang napagtanto na hindi lang ang kanyang kasanayan ang umangat, kundi pati ang kanyang cultivation ay mas lalo pang lumakas. Pagkatapos ng matinding pagsasanay, nakaramdam siya ng pagod kaya naisip niyang maghanap muna ng lugar upang makapagpahinga at maibalik ang kanyang lakas bago muling harapin ang susunod na hamon. Pagkatapos nun, tumalon si Lin Feng mula sa bangin at mabilis na bumaba patungo sa kagubatan, sa isang iglap, maayos siyang lumapag. Habang naglalakad, napansin niya ang isang kakaibang bato na may hiwa sa gitna. Naisip niya na maaaring iyon ay isang espesyal na lugar. Marahil ay may kakaibang enerhiya o lihim na nakatago roon.
Dahil sa kanyang kuryosidad, nagpasya siyang puntahan at siyasatin ang lugar na iyon. Pagdating ni Lin Feng sa loob ng lambak, nakita niya ang isang mainit na bukal. Kilala pala ang lugar na iyon sa kanilang sekta dahil sa hot spring na may kakaibang epekto sa katawan. Hindi na siya nagdalawang isip at agad na siyang naligo. Habang nagpapahinga, napaisip siya sa kanyang kasalukuyang kalagayan, napagtanto niyang ang paggamit niya ng Dark Martial Soul ay nakatulong upang mapabilis ang kanyang pag-unawa sa mga teknik, kaya niya agad natutunan ang kanyang mga bagong kasanayan. Ngunit alam din niya na may kapalit ito, malaki ang nakukuha nitong enerhiya, kaya't hindi niya ito dapat gamitin ng madalas, lalo na sa totoong laban. Naisip pa niya na hindi niya dapat ipaalam sa iba ang kanyang sword drawing skill, dahil mawawala ang kanyang kalamangan kung malalaman ito ng kanyang mga kalaban, kaya pansamantala, gagamitin na lang muna niya ang ibang teknik sa mga susunod na sitwasyon. Ngunit bigla siyang nakaramdam na parang may ibang presensya sa paligid. Napatingin siya at nagulat nang may makita siyang isang babae na naliligo rin sa hot spring. Sandaling natahimik ang paligid at nakaramdam siya ng matinding pagkailang, hindi rin niya inaasahan ang ganoong sitwasyon, kaya agad niyang inisip na umalis upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa kasamahang palad, napansin siya ng babae habang paalis na siya, agad itong nagalit at inakusahan siyang naninilip habang naliligo. Sinubukan namang magpaliwanag ng ating bida at humingi ng paumanhin, ngunit hindi na ito pinakinggan ng babae. Sa halip, lalo pa itong nagalit at agad siyang inatake. Sa isang iglap, isang napakalakas na enerhiya ang pinakawalan ng babae patungo sa kanya. Napuno ng pawis ang pagmumukha ni Lin Feng, dahil kung hindi mabilis ang kanyang reflexes, matagal na itong natamaan, napaisip siya na kung hindi siya nakaiwas, baka seryoso siyang nasugatan o tuluyang na siyang napaslang. Sinubukan ni Lin Feng na magpaliwanag, sinabing hindi niya alam na may tao roon at paalis na sana siya, ngunit hindi ito pinakinggan ng babae. Sa halip, lalo itong nagalit at agad siyang inatake nito gamit ang kanyang enerhiyang pana. Sinabi pa niya na deserve nga raw mamatay ng ating bida. Dahil dito, napilitan si Lin Feng na pigilan ang atake nito, kaya madali niya lamang itong napawalang bisa. Napagtanto ni Lin Feng na hindi basta-basta ang kanyang kalaban, sa kanyang isipan, kinilala niya ang babae, si Lily Fei, isang napakalakas na cultivator na nasa ika-9 na antas ng chi at may arrow spirit. Naisip niya na kahit gamitin niya ang kanyang 9 heavy waves, kaya lang nitong baguhin ang direksyon ng atake, pero hindi nito kayang tuluyang pigilan ang kapangyarihan ng babae, lalo pa niyang naunawaan na kayang sundan ng kalaban ang kanyang presensya, kaya't mahirap umiwas. Dahil sa laki ng agwat ng kanilang lakas, napilitan munang umatras ang ating bida, agad niyang ginamit ang teknik na natutunan niya mula sa mga librong kanyang pinag-aralan. Sa isang iglap, lumabas sa kanya ang makapangyarihang lilang aura. Bago siya umalis, nagpakilala ang ating bida kay Lily Fei bilang si Lin Feng, at agad na itong naglaho. Sinubukan pa siyang habulin at pigilan ni Lily Fei, galit na galit habang sumisigaw na huwag siyang tumakas, ngunit huli na ang lahat, naglaho na si Lin Feng sa isang iglap. Paglabas ni Lily Fei, napakuyom ang kamao nito sa inis. Napagtanto niya na hindi basta-basta ang lalaking yun, nakayanan pa nitong kontrahin ang kanyang arrow spirit at gumamit ng napakabilis na galaw na tila isang liwanag ng espada. Sa kanyang isip, napaisip siya kung totoo nga bang Lin Feng ang pangalan nito, dahil sa kakaibang lakas na ipinakita nito. Sa huli, malamig siyang nanumpa, kung sino man ang lalaking yun, sa susunod na muli silang magkita, hindi na siya magdadalawang isip na patayin ito. Matapos makatakas, napaupo si Lin Feng at napabuntong hininga, muntik na talaga siyang mapahamak. Napagtanto niya na hindi biro ang lakas ni Lily Fei, sa simpleng hindi pagkakaunawaan, halos ikamatay na niya ito dahil dito, lalo niyang naunawaan kung gaano kalupit ang mundong kanyang ginagalawan. Dahil dito, mas tumibay ang kanyang determinasyon, kailangan niyang mas lalo pang lumakas, kung ayaw niyang muling malagay sa ganitong sitwasyon, o tuluyang mawala sa mundong ito. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, sa mundong ito, walang puwang ang mahihina, tanging ang malalakas lamang ang may karapatang magsalita at magdikta ng kapalaran ng iba. Napaisip si Lin Feng habang inaalala ang kanyang sitwasyon, alam niyang hindi niya basta-basta magagamit ang kanyang sword drawing skill, dahil kapag nalaman ito ng kalaban, mawawala ang kanyang advantage, parang huling alas lamang ito na dapat gamitin sa tamang oras.
Dahil dito, napagdesisyonan niyang kailangan pa niyang matuto ng mas maayos at kontroladong martial skill na pwede niyang gamitin sa pangkaraniwang laban. Habang nag-iisip siya, bigla siyang nilapitan ng isang dalaga. Napatingin si Lin Feng sa babae at tinanong kung ano ang kailangan nito. Magalang na nakiusap ang dalaga, nagtanong ito kung maaari siyang sumama sa kanila, dahil kulang pa raw sila ng isang kasamahan. Ipinaliwanag ng grupo ng dalaga na apat silang papunta sa Blackwind Hill upang manghuli ng mga halimaw. Inalok nila si Lin Feng na sumama sa kanila, at bilang kapalit, paghahatian nila ng pantay ang makukuhang monster marrow. Matapos marinig ito, napaisip sandali si Lin Feng, ngunit dahil katatapos lang niya mag-cultivate at nais din niyang subukan ang kanyang lakas, nakita niya itong magandang oportunidad. Ngumiti si Lin Feng at agad tinanggap ang kanilang imbitasyon. Pagalit na nagtanong si Jing Feng nang marinig ang pangalan ni Lin Feng, halatang minamaliit siya at iniisip na magiging pabigat lamang ito sa grupo. Hindi naman nagpatalo si Lin Feng at malamig na sinagot siya, pinagsabihang mag-ingat sa pananalita at alamin muna kung ano ang karapatan niyang mang-insulto ng iba. Dahil sa tensyon, agad namang pumagitna ang ibang kasama upang pakalmeyin ang sitwasyon. Ipinaliwanag nila na si Jing ang pinakamalakas sa kanilang grupo kaya medyo mayabang ito. Upang maibsan ang alitan, ipinakilala ng grupo ang isa't isa. Nandoon si Jing Feng, isang malakas na mandirigma, si Jing Yun, at si Qing Yi, at si Han Man na nagpakilala rin ng maayos. Sinabi ni Lin Feng na kahit hindi siya ang pinakamalakas, gagawin niya ang kanyang parte sa kanilang pakikipagsapalaran. Sinabi pa nila, mahalaga ang pagkakaisa dahil mas malaki ang makukuha nilang benepisyo sa pangangaso ng mga halimaw. Ipinakita rin nila na handa silang magtulungan at suportahan ang isa't isa, lalo na sa mga darating na laban. Makalipas ang ilang sandali, sabay-sabay nang naglakbay ang grupo patungo sa Blackwind Hill. Habang naglalakad, ipinakita ng bawat isa ang kani-kanilang kakayahan. Si Jing Feng ay may kakayahan itong kontrolin ang mga sword chi ng maayos, at si Qing Yi ay bihasa ito sa mabilis na pag-atake. Dahil dito, madali lamang nilang napapatay ang mga halimaw. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay habang patuloy na nanghuhuli ng mga halimaw. Hindi nagtagal, nakakuha sila ng mahigit 20 monster marrows, na ikinatuwa ni Qing Yi dahil maaari itong ipalit sa mga elixir. Ngunit pinaalalahanan siya ni Jing Feng na huwag masyadong magpakampante, dahil ang mga nahuhuli pa lamang nila ay mga mahihinang halimaw. Ayon naman kay Qing Yi, hindi biro ang kalabanin ng mas malalakas na nilalang, kaya kailangan pa rin nilang mag-ingat. Sa kabila nito, kampante si Han Man dahil kasama nga raw nila si Jing Feng. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, napansin ni Han Man ang malakas na pagyanig sa paligid. Agad silang napatingin at laking gulat nila nang makita ang isang napakalakas na halimaw, isang higanteng unggoy na nasa 8 antas. Dahil dito, kinabahan si Han Man, dahil karamihan sa kanila ay nasa 7 antas lamang at alam nilang hindi nila ito kayang talunin ng basta-basta. Itinulak pa niya si Jing Feng na siya ang humarap sa halimaw, dahil siya ang pinakamalakas sa kanila. Mayabang naman sinabi ni Jing Feng sa ating bida at minamaliit pa siya nito at hinahamon na patunayan ang kanyang sinabi kanina, na kaya niyang gampanan ang kanyang papel. Napaisip si Lin Feng at nanatiling tahimik, at hindi nito pinansin ang sinabi ng hangal. Alam niyang hindi biro ang kalaban na nasa harapan nila, kaya hindi siya basta pabigla-bigla sa kanyang kilos. Sa kanyang isip, mas mabuting magplano kaysa sumugod ng walang kasiguraduhan. Nagalit naman si Qing Yi kay Jing Feng nang makita niyang tila ipinapahamak nito si Lin Feng. Pinagsabihan niya ito at sinabing hindi biro ang kalaban, at maaaring ikamatay pa ito ng ating bida. Sa gitna ng tensyon, nagpakita naman ng determinasyon si Qing Yi at si Han Man na tulungan si Lin Feng. Sinabing sasamahan nila ito sa laban dahil mas mabuti ang may kakampi kaysa mag-isa. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, kalmadong nagsalita si Lin Feng na siya na ang haharap sa halimaw. Nagpasalamat pa siya kay Qing Yi at kay Han Man sa alok nitong tulong. Kasunod nun, kaagad naman kumilos ang ating bida papunta sa halimaw, ngumiti pa siya at ipinahiwatig na kaya niya itong paslangin. Kaya walang takot siyang humarap sa higanteng unggoy. Kasabay nun, naglabas siya ng enerhiya sa kanyang kamay na parabang siya si Sasuke, kaya hinamon nito ang unggoy na labanan siya nito. Sa isang iglap, mabilis na sumugod si Lin Feng at agad na pinatamaan ang higanteng unggoy. Sa lakas ng kanyang galaw, nagkaroon ng malalang pinsala ang halimaw.
Hindi makapaniwala ang mga kasama niya lalo na ang hangal na si Jing Feng, na kaya niyang talunin ng isang halimaw na mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Dahil dito, galit na galit ang unggoy sa ginawa ng ating bida at naghahanda itong gumanti sa kanya. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Lin Feng at naghanda sa susunod na galaw. Gamit ang kanyang bilis at teknik, sunod-sunod niyang tinamaan ang mga mahihinang bahagi ng halimaw sa pamamagitan ng kanyang teknik na tinatawag niyang Chidori, kaya lumitaw ang kidlat nito sa mga mahihinang parte ng halimaw, dahilan upang manghina ito hanggang tuluyan itong namatay. Pagkatapos nito, maangas na tumayo si Lin Feng habang sinasabi sa grupo na kunin na nila ang monster marrow ng halimaw. Namangha si Hanman sa ipinakitang lakas ni Lin Feng, halos hindi siya makapaniwala sa bilis ng laban. Para sa kanya, tila isang halimaw si Lin Feng sa lakas at galing nito. Ipinaliwanag naman ni Qing Yi sa grupo na ang ginamit ni Lin Feng ay isang napakalakas na teknik, na parang walang tigil na alon ng kapangyarihan, dahil dito, lalo nilang napagtanto na hindi basta-basta ang kanilang bagong kasama. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang inggit ni Jing Feng at pilit niyang minamaliit si Lin Feng, sinasabing tsamba lamang ang nangyari. Ngunit agad itong kinontra ng dalawa, at pinagsabihan nila si Jing Feng sa pananalita nito. Sinabi ng ating bida, maliit na bagay lang ang tinalo niyang halimaw, at mas pinili niyang huwag ng patulan ang usapan at magpatuloy na lamang sila sa kanilang paglalakbay. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, biglang nakaramdam si Lin Feng ng kakaibang presensya sa paligid, napansin niya ang kakaibang amoy na tila may paparating na panganib. Hindi nagtagal, napatingin ang buong grupo sa itaas at laking gulat nila nang lumitaw ang isang napakalakas na nilalang, isang level 9 Ghost Wolf, agad silang kinabahan dahil alam nilang isa ito sa pinakamapanganib na halimaw, halos kapantay ng mga spirit monster at napakahirap nitong talunin. Dahil dito, kaagad namang inutusan ni Jing Feng ang kanyang mga kasama na umatras, at hayaan siyang harapin ng halimaw na mag-isa. Sinabi pa niya na iisipin niya kung paano ito haharapin at kailangan niya nga raw ng space. Ngunit napansin ni Lin Feng na parang ginagamit lang sila ni Jing Feng bilang sakripisyo para makatakas siya, kaya kinumpronte niya ito. Hindi siya naniwala sa intensyon ni Jing Feng at inakusahan siyang hindi siya tapat sa kanilang grupo. Nagalit naman si Jing Feng at tinawag siyang kumag nito. Ipinakita niya ang kanyang lakas sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang sword spirit na nasa ikawalong antas ng chi at lumabas din dito ang kanyang pulang aura. Kasabay nito, agad kumilos si Jing Feng at ginamit ang kanyang teknik na tinatawag niyang Thunder Sword Tactic upang umatake sa Ghost Wolf. Ngunit mabilis lamang itong naiwasan ng Ghost Wolf na walang kahirap-hirap. Kaya napuno ng pawis ang pagmumukha ni Jing Feng dahil napakabilis nga raw nitong kumilos. Sinubukan siyang gantihan ng Ghost Wolf at umatake ito pabalik, ngunit hindi siya natinag at patuloy na umiwas habang naghahanda ito ng panibagong atake gamit ang kanyang sword spirit. Kasunod nun, pinakawalan niya ang kanyang alas, kaya isang slash and strike na may kasamang kidlat na enerhiya ang kanyang pinakawalan, kaya medyo napaatras ang Ghost Wolf sa atake nito. Ngunit sa hindi inaasaang pagkakataon, bigla na lamang nagliyab ang mga mata ng Ghost Wolf. Kaya sa isang iglap, tinamaan nito ang dibdib ni Jing Feng habang napasuka ito ng dugo, at nagkaroon din ito ng malalang pinsala sa kanyang buong katawan. Sinabi ni Qing Yi na kahit si Jing Feng ay mahihirapan pabagsakin ang level 9 na halimaw dahil napakalakas nito. Sinabi din ni Hanman na huwag magpanik dahil kung magtutulungan sila, kaya nilang pabagsakin ang halimaw. Tinanong ng ating bida kay Qing Yi kung ano ang kahinaan ng Ghost Wolf. Ipinaliwanag ni Qing Yi na ayon sa Monster Book, mahina ang depensa ng halimaw, ang pinakamahinang bahagi nito ay ang lalamunan. Dahil dito, bigla na lamang siyang nagulat at napasigaw, dahil mabilis na kumikilos ang ating bida upang paslangin ito. Mabilis na umatake si Lin Feng at diretsyong hinarap ang Ghost Wolf, buo ang loob niyang hinamon ng halimaw, sinasabing titingnan nga raw nila kung alin ang mas mabilis, ang mga kuko nito o ang kanyang espada. Sa isang iglap, sumugod siya ng napakabilis at tumama agad ang kanyang atake sa lalamunan ng halimaw. Dahil sa bilis at lakas ng kanyang galaw, tuluyan ang namatay ang Ghost Wolf. Pagkatapos nito, maangas pa siyang pumorma pababa. Dahil sa kanilang nakita, napangangasagulat si Hanman nang makita ang nangyari. Hindi siya makapaniwala na sa iisang galaw lang ay napatumba ni Lin Feng ang Ghost Wolf.
Nagulat din si Qingyi at napansin pa nila na hindi man lang ginamit ni Lin Feng ang kanyang martial spirit, kaya lalo silang namangha sa lakas nito. Para kay Lin Feng, parang napakadali lang ng laban at itinuring niya ang Ghost Wolf na parang wala lang. Dahil dito, nagtanong si Qingyi kung ang ginamit ba ni Lin Feng ay sword spirit, dahil hindi niya lubos maisip kung paano niya nagawa ang ganoong klaseng atake. Sumagot ang ating bida at nilinaw na hindi yun sword spirit, kundi isang martial skill na may kaugnayan sa espada ang kanyang ginamit. Dahil siya ang nakapatay sa halimaw, sinabi ng grupo na siya ang dapat kumuha ng lahat ng Mero bilang gantimpala. Ngunit tumanggi siya at sinabing napagkasunduan na nila noon na paghahatian ito, kaya hindi niya kukunin ang lahat. Habang nag-uusap sila, biglang sumingit ang hangal at humiling na isama siya at bigyan ng kalahati ng Mero. Nagbanta pa ito na kung hindi siya pagbibigyan, papatayin niya si Lin Feng. Dagdag pa niya, pinaalalahanan sila na ang kanyang kapatid nga raw ay si Jing Hao, isa sa pinakamalalakas sa kanilang sekta at nasa ika-9 na antas ng Qi. Dahil dito, nag-alala si Qingyi at sinabing mas mabuting ibigay na lang ang gusto nito upang maiwasan ang gulo. Mayabang na sinabi ni Jing Feng na tulungan siya agad at sumunod na lang sila. Nagbanta pa siya na kung siya ay masugatan o mamatay, siguradong pahihirapan at papatayin ng kanyang kapatid ang mga ito. Wala naman pakialam si Lin Feng sa mga sinasabi nito, kaya sinabi niya na hindi siya ang unang nanggulo, kundi ang kumag ang paulit-ulit na gumagawa ng problema sa kanya. Idinagdag pa niya na sinubukan niyang magparaya dahil pareho sila ng sekta, pero hindi ito nagbago. Inakusahan niya si Jing Feng na sinadya silang ipahamak sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanila laban sa mga halimaw para masolo ang lahat ng Mero, ngunit nabigo ito dahil siya mismo ang tumalo sa mga halimaw. Sa huli, habang nilalabas na nito ang kanyang sandata, diretsahan niyang sinabi na kahit sino pa ang kapatid nito, wala siyang pakialam. Dahil dito, napuno ng pawis ang pagmumukha ni Jing Feng. Nagmakaawa na si Jing Feng sa ating bida at sinabi na hindi na niya gusto ang Mero, basta iligtas lang siya. Nangako pa siya na tatanggapin niya kahit anong kondisyon kapalit ng kanyang buhay. Ngunit nagduda ang bida sa kanyang sinasabi at naisip na kung ililigtas niya ito ngayon, malaki ang posibilidad na maghihiganti rin ito sa hinaharap. Habang ang kanyang mga kasama ay nag-aalala at sinusubukan siyang pigilan ng mga ito, dahil magiging mapanganib nga raw ito sa kanya. Ngunit, nagdesisyon na si Lin Feng nang walang pag-aalinlangan, kaya isang mabilis na galaw, pinatay nito si Jing Feng. Nag-alala si Han Man at ang iba pang kasama matapos patayin si Jing Feng, hindi nila alam kung ano ang susunod nilang gagawin dahil tiyak na magkakaroon ito ng malaking problema. Ngunit kalmado lang ang bida at sinabi na siya ang sasalo sa lahat ng mangyayari, kung may magtanong, sabihin na lang nila na siya ang pumatay. Dagdag pa niya, wala siyang pakialam kung gaano kalakas ang kapatid ni Jing Feng na si Jing Hao, handa siyang harapin ito anumang oras kung gugustuhin itong maghiganti. Sa halip na umatras, nagsalita si Han Man at sinabing hindi siya duwag at hindi niya hahayaan na akuin ng bida ang lahat ng responsibilidad. Sumang-ayon din si Qingyi at Jing Yun at sinabi na hindi sila lalayo sa isyong yun at haharapin nila ang kahihinatnan ng sama-sama. Nagpakita sila ng suporta at pagkakaisa, na ikinatuwa ni Lin Feng, sa isip niya. Nagpapasalamat siya dahil may mga kasama siyang maaasahan. Ipinahayag din niya na ikinararangal niyang maging kaibigan ang mga ito, habang pinapakita ang kanyang respeto sa kanila. Sinabi pa niya na mas mabuting bumalik na sila sa kanilang sekta dahil may posibilidad na mas mapanganib pa ang mga halimaw na naghihintay sa lugar na iyon. Sinabi ni Han Man na dahil sa tulong ni Lin Feng, nakakuha sila ng high-level na Monster Mero, masaya siya dahil malaking tulong ito sa kanilang cultivation. Dagdag pa ni Qingyi, maaari na nilang ipalit ang mga ito hindi lang sa reviving elixir kundi pati na rin sa iba pang mga kagamitan o instrumento na makakatulong sa kanilang lakas. Habang paalis na ang grupo, tiningnan ng bida ang bangkay ni Jing Feng at sinabi na karapat-dapat lang itong mamatay dahil sa kanyang kayabangan at kasamaan. Para sa kanya, ang mga ganitong tao ay hindi nararapat maging martial cultivator. Habang nakatingin siya, may napansin siyang kakaiba sa katawan ni Jing Feng. Nang suriin niya ito, nakita niya ang isang technique book, ang Thunder Sword Tactic. Nagulat siya dahil hindi niya inaasahan na pagmamay-ari ito ni Jing Feng, kaya agad niya itong kinuha at inangkin bilang kanya. Napagtanto niya na ang teknik na ito ay pinagsamang malakas na atake at mabilis na sword drawing skill, na kayang magbigay ng isang napakalakas na finishing blow.
Sa isip niya, kapag natutunan niya ang teknik na ito, hindi na niya kailangang matakot kahit sa mga nasa ikasyam na antas ng chi, dahil lalo pang lalakas ang kanyang kakayahan. Maya-maya, nakabalik na sila sa syudad at nagtanong si Qingyi sa ating bida kung ano ang plano niya. Sumagot si Lin Feng na pagkatapos niyang makuha ang reviving elixir, magpapatuloy siya sa cultivation at sisikaping mapalakas agad ang kanyang antas. Iminungkahi ni Qingyi na pumunta siya sa Fengyan Canyon dahil doon nagtitipon ng mga eksperto ng kanilang sekta at magandang lugar yun para magpalakas. Napaisip ang bida nang marinig ito, at mukhang nagustuhan niya ang ideya. Samantala, sinabi rin ni Hanman na plano niyang doon din mag-cultivate, at naniniwala siya na bagay iyon sa kanya. Sa huli, nagkasundo sila na baka muli silang magkita sa Fengyan Canyon habang patuloy nilang pinapalakas ang kanilang sarili. Masayang sinabi ni Lin Feng na kung may oras sila, pwede silang magkita-kita muli paminsan-minsan. Nagpaalam na rin ang grupo at nagsabing magkikita na lang sila ulit sa susunod. Pagkatapos nito, naglakbay mag-isa si Lin Feng papunta sa Fengyan Canyon, isang lugar na puno ng masasakit niyang alaala. Habang naglalakad, naalala niya ang kahihiyan at pangmamaliit na naranasan niya roon noon, ngunit ngayon, buo na ang loob niya at hindi na siya ang dating mahina. Sa isip niya, babalikan niya ang lugar na yun hindi bilang talunan, kundi bilang isang mas malakas na tao. Desidido siyang burahin ang lahat ng kahihiyan at patunayan sa lahat na nagbago na siya at handa nang harapin ang kahit anong hamon. Pagdating ni Lin Feng sa Fengyan Canyon, agad siyang nagsanay at nag-cultivate. Makalipas ang ilang araw, kitang-kita ang resulta ng kanyang pagsisikap, nakagawa pa siya ng malaking hukay sa lakas ng kanyang enerhiya. Napansin niya na epektibo ang reviving elixir dahil kahit walang paggamit ng kanyang dark martial spirit, mabilis pa rin ang kanyang pag-unlad. Napagtanto niya na umabot na siya sa ikawalong antas ng chi, na isang malaking hakbang sa kanyang lakas. Ngunit habang nagpapahinga siya, may biglang dumating na misteryosong nilalang at sabay tanong kung bakit naglakas loob siyang bumalik sa lugar na iyon. Ang nagsalita pala ay si Lin Heng, ang kapatid ni Lin Yun. Galit siyang humarap kay Lin Feng at nagulat pa na buhay pa ito kahit tinamaan ito ng kanyang malakas na atake noon. Ipinakita niya ang kanyang pagmamataas at sinabi na hindi karapat-dapat si Lin Feng na maging pinuno ng Lin family, at babalik na naman niya ito sa kamatayan. Ngunit kalmado lang si Lin Feng at pinaalala ang sinapit ni Lin Yun matapos siyang hamanin noon. Lalong nagalit si Lin Heng at sumigaw na maghihiganti siya para sa kanyang kapatid na nasaktan. Handa na siyang kalabanin si Lin Feng upang makuha ang kanyang paghihiganti. Sinabi ni Lin Feng sa kumag na ito na mas mabuting tapusin na nila ang lahat sa iisang laban para matapos na ang alitan nila. Ngunit bago magsimula, binigyan pa niya ng pagkakataon si Lin Heng, maaari niya itong palayain kung hihingi ito ng tawad. Hindi ito tinanggap ni Lin Heng at galit na tumutol. Para sa kanya, imposible siyang magpakumbaba o humingi ng tawad. Kasabay nun, agad na umatake si Lin Heng at sinuntok nito si Lin Feng habang sumisigaw ito ng kanyang galit. Ngunit tila walang epekto ang suntok nito, kaya kalmado lang si Lin Feng at bahagyang ngumiti, saka sarkastikong sinabing masyadong araw pa bigla-bigla ang galaw nito. Kasabay nun, mabilis niyang hinawakan ang kamao ni Lin Heng, at sinasabing pareho lang ito ng kanyang kapatid na isang mahinang nilalang. Binitawan na nito ang kamay ni Lin Heng at seryoso niya itong binalaan na magbabayad na raw ito sa ginawa nito sa kanya noon. Pagkatapos, naglabas ng chi si Lin Feng upang takutin dito ang hangal. Pero nang maramdaman niya ang enerhiya ni Lin Feng, bigla siyang nagulat dahil sobrang lakas pala nito. Napilitan si Lin Heng na depensahan ang kanyang sarili at napaisip ito kung paano naging ganoon kalakas ang isang taong inaakala niyang walang kwenta. Ipinakita ni Lin Feng na hindi pa yun ang buong lakas niya, dahil patikim pa lang yun. Pagkatapos nun, nagsimula ng mag-ipon ng enerhiya ang ating bida, lumitaw ang malakas na kidlat na enerhiya sa kanyang kamay, na para bang siya si Sasuke. Sinabi niya ngayon pa lamang niya mararamdaman ang kanyang tunay na lakas. Sa huli, inilabas niya ang kanyang atake na tinatawag na Thunder Sword Tactic at agad itong pinakawalan laban kay Lin Heng. Matapos tamaan ng malakas na atake ni Lin Feng, napaluhod si Lin Heng dahil sa matinding pinsala at wala na siyang kakayahang lumaban pa. Dahil sa takot, agad siyang nagbago ng ugali at nagmakaawa para sa kanyang buhay, inamin ni Lin Heng ang kanyang pagkakamali, lalo na ang pagnanais niyang angkinin ang posisyon ng pinuno ng pamilya, at humingi siya ng tawad.
Nangako rin siyang susundin ang kahit anong utos kapalit ng kanyang kaligtasan. Gayunpaman, walang pakialam si Lin Feng at hindi madaling naaawa sa mga demonyo. Ipinaalala niya na noong siya ang nasa mahina at walang laban na kalagayan, hindi siya pinatawad ni Lin Heng. Kaya nagpasya si Lin Feng na patawarin siya at iligtas ang kanyang buhay dahil magpinsan sila. Gayunpaman, nilinaw niya na hindi niya ito hinahayaan ng basta-basta. Sa isang iglap, nagtipon ulit si Lin Feng ng enerhiya sa kanyang kamao at inatake si Lin Heng. Sunod-sunod na pinakawalan ni Lin Feng ang kanyang enerhiya, na parang mga matutulis na atake na tumarak sa katawan ni Lin Heng, dahilan upang tuluyan itong mawalan ng lakas at kakayahang lumaban. Bagamat sinabi niyang patatawarin niya ito, ginawa ni Lin Feng ang hakbang na iyon upang siguraduhing hindi na muling makagagawa ng masama si Lin Heng sa hinaharap. Kasabay nun, tuluyan niyang tinalo si Lin Heng at iniwan itong nakahandusay sa lupa. Hindi niya ito pinatay, pero sinira niya ang cultivation nito, kaya isa na lamang itong ordinaryong tao. Bago umalis, malamig na sinabi ni Lin Feng na huwag na itong magpakita muli. Sa kabila nito, galit na galit si Lin Heng, sumigaw siya at isinumpa si Lin Feng dahil sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan, na para sa kanya ay mas masahol pa kaysa kamatayan. Habang naglalakad si Lin Feng matapos ang laban, kalmado niyang sinabi na pinatawad niya si Lin Heng dahil pareho sila ng angkan. Ngunit wala nang susunod na pagkakataon kung muli itong magkakamali. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lang siyang inatake mula sa likuran, kaya agad siyang napalingon at hinanap kung sino ang gumawa ng palihim na pag-atake sa kanya. Doon ay lumitaw si Lili Fei, galit itong hinarap si Lin Feng at sinabing hindi na siya makakatakas sa pagkakataong ito, sabay paghahanda ng panibagong pag-atake. Nang makita ang umatake sa kanya, agad nakilala ni Lin Feng na ito ay si Lili Fei. Naisip niya na isang kakaibang pagkakataon ang muli nilang pagkikita, naalala niya na noong huli silang nagtagpo, hindi pa siya sapat ang lakas para harapin si Liu Fei, kaya napilitan siyang umiwas noon. Ngunit ngayon, ramdam ni Lin Feng na malaki na ang ipinagbago ng kanyang lakas, kasabay nito, buong tapang niyang sinalubong ang atake ni Lili Fei at madali niya itong winasak gamit ang kanyang kapangyarihan. Dahil dito, labis na nagulat si Lili Fei, sapagkat hindi niya inaasahan na ganoon nakalakas si Lin Feng kumpara noon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumigaw si Lin Feng at binalaan si Lili Fei na mag-ingat nga raw ito. Kasunod nito, bigla na lamang lumitaw ang napakalakas at napakalaking sword shi sa kanilang harapan. Agad na naging alerto si Lin Feng at nagtanong kung sino ang nasa likod nito. Galit ding namang nagsalita si Lili Fei, na tila hinahamon ng sinumang umatake sa kanila. Sa pagkakataong yon, lumitaw ang isang lalaki na nagpakilalang si Yu Hao, isang disipulo ng inner sect. Mayabang nitong sinabi na tutulungan niya si Liu Fei na turuan ng leksyon si Lin Feng. Nagulat si Lin Feng nang malaman na isa itong inner sect disciple, samantalang si Liu Fei naman ay agad tumutol at sinabing personal niyang laban yun at hindi niya kailangan ng tulong. Sinabi ni Lili Fei kay Lin Feng na kilala niya ito at iminungkahi na itigil na nila ang laban at umalis na ito. Nang tanungin siya ni Lin Feng kung ano ang ibig niyang sabihin at kung tatakas ba ito dahil hindi nito kayang talunin siya. Sinabi ni Lili Fei na huwag itong maging mayabang, ipinaliwanag niya na si Lin Feng ay mayroong vantage martial spirit, at kung lalaban ito sa kanya, tiyak na mamamatay ito. Ayaw niyang masangkot si Lin Feng sa gulo, kaya't hinihiling niya na itigil na nila ang laban sa araw na ito. Gayunpaman, sinabi ni Lin Feng na hindi pa tapos ang lahat at ipinaalala sa kanya na tandaan ang nangyari sa araw na ito. Nagalit si Yu Hao at tumanggi na palampasin si Lin Feng. Sinabi niya kay Lin Feng na subukan itong tumakas kung kaya nito, at agad siyang umatake gamit ang isang malakas na atake. Dahil dito, nagalit si Lili Fei sa ginawa ni Yu Hao. Ipinikit naman ni Lin Feng ang kanyang mga mata at kalmadong nagsalita. Tinanong kung bakit siya gustong patayin ni Yu Hao nang walang sapat na dahilan. Kasabay nito, ipinahayag niya na sa oras na makuha niya ang vantage martial spirit, tiyak na darating ang araw ng pagbagsak ni Yu Hao. Pagkatapos, biglang kumilo si Lin Feng at mabilis na umiwas sa malakas na pag-atake ng kalaban, at bigla na lamang siyang naglaho. Dahil dito, nagulat si Yu Hao, sapagkat hindi nila inaasahan na kayang iwasan ni Lin Feng ang kapangyarihan ng isang vantage level. Nagtaka din si Lili Fei kung papaano nga raw nagawa ng ating bida ang ganoong teknik. Makalipas ang ilang sandali, napaisip si Lin Feng, bagaman tiwala siya sa kanyang bilis,
Hindi pa niya kayang talunin si Yu Hao sa ngayon, kaya't nagpasya siyang magsikap na makamit ang pag-unlad sa 9th layer chi upang magamit niya ang kanyang teknik ang Deadly Sword Tactic at makalaban sa kalamangan ni Yu Hao. Pagkatapos nito, nakita niya ang ilang pamilyar na tao, sina Hanman at Jing Yun, at agad silang nagbatian ng pagbati, na nagpahayag ng matagal na panahon na hindi sila nagkita. Tinanong ni Lin Feng si Hanman kung bakit ito naroon, sumagot si Hanman na hinahanap nila siya. Tinanong ulit ni Lin Feng kung bakit nila siya hinahanap, at ipinaliwanag ni Hanman na nag-aalala siya dahil mababa ang antas ng kanyang pagsasanay kumpara sa ibang mga guro sa Fengdian Canyon, kaya't pumunta siya upang hilingin na samahan siya ni Lin Feng. Sinabi rin ni Hanman na bagaman hindi siya gaanong matalino, siya ay matibay at matatag. Sinabi ni Jing Yun na kung sasama si Lin Feng sa kanila, hindi na sila mag-aalala na sila ay aapihin o sasaktan ng iba. Pagkatapos nito, sumang-ayon agad si Lin Feng, at nagpahayag ng kasiyahan sa muling pagkikita nila at iminungkahi na pumunta na sila doon upang magsanay. Tinawag naman ni Hanman si Lin Feng na kanyang mabuting kapatid, at ibinigay niya ang isang maskara na inihanda niya para kay Lin Feng. Nang ibigay ni Hanman ang maskara sa kanya, nagtaka si Lin Feng at tinanong kung ano ang gagawin nila dito. Ipinaliwanag ni Hanman na ito ay para makaiwas sa gulo. Sinabi niya na sa mga labanan, mayroong tagumpay at kabiguan, at hindi maiiwasan ang personal na sama ng loob, kaya mas mabuting huwag nilang ipaalam sa iba kung sino sila. Sumang-ayon si Lin Feng at naalala niya na ang mga tao sa lugar na iyon ay walang awa at sumusunod sa Darwinism, o ang paniniwala na ang pinakamalakas ang nabubuhay. Pagkatapos nun, kaagad naman silang umalis upang magtungo doon. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Lin Feng at ang kanyang mga kasama sa Fengdian Canyon, ang pinakamalaking lugar ng pagsasanay sa loob ng Yunhai sect. Sa lugar na ito, maraming martial practitioners ang nagtitipon upang maglaban at sanayin ang kanilang kakayahan. Iba't iba rin ang antas ng kanilang lakas, mula sa preliminary martial spirit, vantage martial spirit, hanggang sa mas mataas pang antas. Dahil sa matinding kompetisyon, lahat ay nagsisikap na palakasin ang kanilang cultivation, at ang ilan ay gumagamit pa ng tuso at mapanganib na paraan para magtagumpay. Dahil dito, itinuturing ang Fengdian Canyon na isang mas mapanganib na lugar kumpara sa Black Wind Hill. Pagkatapos nito, bigla na lamang sumulpot ang isang misteryosong nilalang sa harap nila Lin Feng. Magalang na nagpakilala ang lalaki at nagsabing kung sino nga raw ang nais makipaglaban sa kanya. Masayang sumagot si Hanman na agad na tinanggap ang hamon at nagsabing gagawin niyang panandali ang karibal ang misteryosong nilalang. Ngunit nagbabala ang ating bida na mag-ingat dahil ramdam niyang malakas din ang kalaban. Natuwa si Hanman at sinabi nito, karangalan nga raw sa kanya na makalaban ang malakas pa kesa sa kanya. Kasabay nito, agad na umatake ang lalaki kay Hanman. Hindi naman nagpahuli si Hanman at mabilis niyang sinalag ang atake nito. Muling sumugod ang lalaki, ngunit sa pagkakataong ito ay gumamit na ito ng kanyang aura. Dahil sa lakas ng atake na iyon, napaatras si Hanman at tuluyang nasugatan. Sinabi ng lalaki na nasa ikawalong antas lamang ng chi si Hanman, ipinagmalaki pa niya na siya ay nasa ikasyam na antas na, at binalaan si Hanman na kung hindi nito gagamitin ang buong lakas niya, maaari siyang matalo ng tuluyan. Sa kabila nito, buong tapang na sumagot si Hanman na gagawin niya ang kanyang makakaya, kasabay nito, nagsimula siyang maglabas ng napakalakas na aura at nawasak din ang damit nito, na parang si Taguro.
Nang makita ito, nagulat ang lalaki at napatanong kung yun ba ay isang transformation. Sinabi ng lalaki ang kanyang kapangyarihan ay isang Earth Martial Spirit, at ipinagmalaki niyang bihira ito. Pagkatapos nito, agad niyang inilabas ang kanyang lakas at sinabing, ito nga raw ang sa kanya, kaya dali-dali na itong sumugod kay Hanman at nagpakawala ng isang malakas na atake. Nagbanggaan ang kanilang mga kamao, na lumikha ng malakas na impact at nagpalipad ng alikabok sa paligid. Sa lakas ng kanilang salpukan, pareho silang napaatras. Natuwa si Hanman matapos maramdaman muli ang lakas ng kanyang kalaban, kahit may tinamong pinsala, hindi siya nagpatinag at lalo pa siyang ginanahan sa kanilang laban. Sinabi pa ng lalaki na kahit nasaktan si Hanman, hindi ito sumusuko, kaya naman nakuha nito ang kanyang respeto. Ngunit hindi nagpatalo si Hanman at buong tapang na sumigaw na huwag siyang maliitin. Agad niyang pinakawalan ang kanyang malakas na teknik na tinawag na Mountain-Stricken Lion's Roaring, habang naglalabas ng napakalakas na enerhiya mula sa kanyang katawan, parang bang siya ay si Vegeta. Ngunit sa kabila nito, sinalubong lamang ito ng lalaki at tila minamaliit ang kanyang atake, sabay sabing isa lamang itong simpleng galaw para sa kanya. Kasabay nun, nagsalpukan na ang kanilang mga atake, ngunit sa pangalawang pagkakataon, naging pantay lamang ito. Lalong natuwa si Hanman matapos maramdaman ang lakas ng kanyang kalaban, aminado siyang kinailangan niyang ibigay ang kanyang buong lakas upang masalo ang atake, at kinilala niya ang galing nito, kahit pa natamo niya ang pagkatalo. Sa kabilang banda, sinabi naman ng misteryosong lalaki na hindi rin siya ligtas sa pinsala, nasaktan siya kahit sa tila simpleng pag-atake lamang. Pinuri pa niya si Hanman, sinasabing hindi lang puro lakas ang taglay nito. Bago tuluyang umalis, nangako ang lalaki na sa susunod ay gagamitin niya ang kanyang buong lakas. Naiwan si Hanman na nagtataka, na pagtantong hindi naman talaga siya direktang inatake, kundi naunahan lamang niya ang galaw ng kalaban. Napaisip si Hanman sa nangyari at napagtanto niya ang isang mahalagang bagay, naunawaan niya na hindi niya direktang sinalagang atake ng kalaban, sa halip, nakagawa siya ng paraan upang sabayan ito. Kung tinanggap niya ng buo ang atake, malamang ay malubha ang naging pinsala sa kanya. Dahil dito, napagtanto niyang parang kusa niyang nailigtas ang sarili, kahit hindi niya sinasadya. Sinabi din niya na may kakaibang nangyari sa kanyang pakiramdam at tila may bagong pagkaunawa siyang natamo. Nagtanong naman si Lin Feng kung kamusta nga raw ang mga pinsala nito. Ngunit hindi man sumagot si Hanman, kaya napansin nila na nagme-meditate siya. At nagtanong sila kung siya ba ay nagkakaroon ng isang uri ng enlightenment matapos ang laban. Nagtanong si Jingyun kay Lin Feng kung ano ang nangyayari kay Hanman, dahil napansin niyang tila tahimik ito at nakapokus habang naglalabas ng kakaibang aura. Sinagot ito ni Lin Feng na mukhang nakaranas si Hanman ng isang epiphany, o biglaang pagkaunawa matapos ang laban, dahil dito, sinabi niyang mas mabuting huwag muna itong pakialaman at hayaan na lamang habang pinoproseso nito ang kanyang bagong natamong lakas at kaalaman. Ipinaliwanag ni Lin Feng na para sa mga martial artists, ang tinatawag na epiphany ay isang napakahalagang yugto. Dito nagkakaroon ng malaking pagunlad sa kanilang kakayahan matapos ang malalim na pagninilay o meditasyon. Dagdag pa niya, mahalagang huwag istorbuhin ng isang nagme-meditate, dahil kapag naistorbo ito, maaaring magdulot ng malubhang pinsala at masayang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Kaya naman, pinili nilang hayaan si Hanman at bantayan na lamang siya habang siya ay nasa proseso ng kanyang mahalagang pagbabago. Napaisip si Lin Feng at napagtanto niya na ang epiphany ay isang bagay na pinapangarap ng bawat martial artist. Hindi niya inakalang darating ang araw na malalampasan siya ni Hanman sa ganitong aspeto. Dahil dito, naisip niyang kailangan pa niyang magsumikap at pagbutihin ang kanyang pagsasanay. Naisip din niya na ang pagbalik niya sa Fendian Canyon ay hindi lamang para samahan at suportahan si Hanman, kundi para mas lalo pa siyang matuto at lumakas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang may naramdaman si Lin Feng na kakaibang presensya, agad siyang naging alerto at napansin niyang may paparating na panganib. Sa isang iglap, may umatake patungo kay Hanman na kasalukuyang nagme-meditate, dahil dito, agad nagbabala si Lin Feng upang maagapan ito. Ngunit huli na ang lahat, tinamaan si Hanman ng biglaang atake at napasok ito ng dugo sa sakit. Agad namang kumilos si Lin Feng upang alalayan si Hanman at hinarap ang pinanggalingan ng pag-atake, galit na sumigaw kung sino ang may gawa nito.
Dumating ang isang bagong kalaban na si Jiang Wei at walang takot na hinarap sina Lin Feng, ipinakita nito ang kanyang kayabangan at sinabing hindi niya nga raw gusto ang kanilang grupo. Dahil sa galit, agad na sinabi ni Lin Feng na pagbabayaran niya ang kalaban sa ginawa nito. Ngunit nais sana ni Han Man na siya na ang lumaban kay Jiang Wei, ngunit pinigilan siya ng ating bida dahil sa kanyang mga sugat. Wala namang pakialam si Jiang Wei at lalo pa niyang hinamon ang mga ito, at hinikayat niya sila sa isang life and death. Nagalit si Han Man, sinabi niya na hindi siya kailanman natatakot, kahit pagaano kalakas ang kanyang kaharap. Sinubukan siyang tulungan ni Lin Feng, ngunit tinanggihan ito ni Han Man, iginiit niyang kailangan niyang talunin ang kalaban gamit ang sarili niyang lakas. Sa kabila ng kanyang mga sugat, nanindigan si Han Man at sinabi kay Lin Feng na kung may mangyari man sa kanya, ipaghiganti siya nito. Dinala ang labanan sa life and death stage na matatagpuan sa gitna ng Fengyan Canyon, ang pinakamalaking coliseum sa Yunhai Sect. Habang papalapit si Jiang Wei, napansin ng mga tao na may muling aakyat sa entablado, dahil dito, nagsimula silang magtipon at manood, umaasang masasaksihan ang isang matinding sagupaan. Pagpasok sa arena, ipinahayag ni Jiang Wei na kapag nasa entablado na sila, ang kanilang buhay ay nasa kamay na ng kapalaran at hindi siya magpapakita ng kahit anong awa. Sa kabila nito, buo ang loob ni Han Man at handang harapin ang laban, binalaan pa siya ni Lin Feng na mag-ingat, ngunit determinado si Han Man na tapusin ito. Habang nagkakaharap ang dalawa, kapwa sila naglabas ng malalakas na aura. Nagbanta si Jiang Wei na tandaan ni Han Man ang sandaling ito bago siya mamatay, ngunit hindi rin nagpatalo si Han Man at iginiit na ang kalaban ang siyang mamamatay. Kasunod nito, dali-dali nang umatake si Jiang Wei at hindi na ito nagdalawang isip, at agad nitong pinakawalan ang kanyang napakalakas na atake, sinabi din nito ang pangalan ni Han Man. Kaya nagulat siya dahil bakit nga raw siya kilala nito. Agad na umatake si Jiang Wei, gamit ang kanyang teknik na Flame Power Palm at mabilis itong pinakawalan laban kay Han Man. Ngunit hindi nagpahuli si Han Man at sinalubong ito ng kanyang sariling lakas. Buong puwersa niyang ginamit ang Mountain Punch upang kontrahin ang atake ng kalaban, sinabi din niya na tuturuan nga raw niya ito ng leksyon. Dahil dito, nagbanggaan ang kanilang mga atake, ngunit nainis si Jiang Wei dahil sa lakas nito. Aminado siyang malakas ang kanyang kalaban, at maging ang kanyang kamay ay nanginginig matapos ang banggaan ng kanilang mga atake. Dahil dito, nagpasya siya na gumamit ng pandaraya, kaya bigla niyang inihagis ang buhangin kay Han Man upang hindi ito makakita. Dahil sa pandarayang ginawa ni Jiang Wei, napunta ang buhangin sa mata ni Han Man kaya pansamantala siyang nabulag. Dahil dito, napamura si Han Man sa ginawa nito, kaya kung saan-saan na lamang ito na umaatake kahit saan. Sinamantala naman ito ng kalaban kaya agad siyang sumugod, at pinakawalan nito ang kanyang Flame Power Punch sa likuran ni Han Man. Dahil hindi makakita ng maayos, direktang tinamaan si Han Man at napasigaw sa sakit. Sa lakas ng atake, napaluhod siya at tila nawalan ng lakas. Dahil dito, nag-alala si Lin Feng at si Jing Yun sa kalagayan ng kanilang kaibigan. Hindi pa tumitigil si Jiang Wei at muling naghanda sa pag-atake, mayabang niyang ipinahayag na iyon na ang magiging katapusan ni Han Man. Kasabay nito, sunod-sunod niyang pinaulanan ng suntok si Han Man mula sa likuran nito, habang patuloy niya itong minamaliit. Dahil sa tindi ng mga tama, napasukan ng dugo si Han Man at lalong nanghina ang kanyang katawan. Nag-alala si Lin Feng nang makita niyang patuloy na pinahihirapan si Han Man, hindi na niya napigilan ang sarili at sumigaw na patigilin ang kalaban. Ngunit may isang tao ang pumihil sa kanya at ipinaalala na sa life and death stage, bawal makialam ang iba, dahil ang laban dito ay hanggang buhay o kamatayan, at walang sino man ang maaaring tumulong. Dahil dito, napilitan si Lin Feng na huminto, at nagtanong kung sino nga raw ito. Sa kabila nito, nagulat si Jing Yun dahil ang dumating nga raw ay si Jing Hao. Kasabay nun, mahigpit na sinabi ni Jing Hao kay Lin Feng na huwag itong makialam sa laban, pinayuhan niya itong manood na lamang at matuto mula sa nangyayari. Dagdag pa niya, kung susubukan ni Lin Feng na tumulong, handa niyang paslangin ang buhay nito. Hindi naman natakot ang ating bida sa sinabi nito, kaya bigla na lamang itong naglaho, na parang siya. Dahil dito, nagulat si Jing Hao sa pagkawala ni Lin Feng. Habang tatapusin na sana ni Jiang Wei si Han Man,
Muli niyang pinakawalan ang kanyang nagliliyab na atake at buong kumpiyansang idineklara na iyon na ang katapusan nito. Ngunit sa mismong sandaling yon, may biglang pumihil sa kanyang galaw. Si Lin Feng ang sumalo sa kanyang atake, na para bang walang kahirap-hirap, dahil dito, laking gulat ni Jiang Wei nang may pumihil sa kanyang kamay. Galit na galit si Lin Feng at minura niya si Jiang Wei dahil sa pandaraya nito, ngunit imbes na matakot, lalo pang naging mayabang si Jiang Wei at sinabing pakialamero lamang si Lin Feng. Ibinunyag pa niya na inutusan siya ni Jing Hao na patayin si Han Man, at tinanong kung sino ba si Lin Feng para makialam sa laban. Dahil dito, napagtanto ni Lin Feng ang totoong dahilan at napabanggit ang pangalan ni Jing Hao. Sa sumunod na sandali, mabilis niyang sinalakay si Jiang Wei at sinabing huwag siyang pakialaman. Sa gitna ng tensyon, diretsahang hinarap ni Lin Feng si Jing Hao at tinanong kung ito ba ay naghihiganti para sa kapatid nitong si Jing Feng. Matapang na sinabi ni Lin Feng na siya ang pumatay sa kapatid ni Jing Hao, at hindi si Han Man o kahit sino pa, hinamon pa niya si Jing Hao na siya na lamang ang harapin at huwag idamay si Han Man. Ngunit lalo lamang naging determinado si Jing Hao, sinabi nitong hindi niya hahayaang makaalis si Lin Feng, dahil ang laban na ito ay para sa paghihiganti sa kanyang kapatid. Inutusan naman ni Jing Hao si Jiang Wei na umatras nga raw ito. Ngunit agad itong tumutol at galit na sinabi na hindi niya hahayaang makaalis ang mga ito, dahil paghihiganti ito para sa kanyang kapatid. Kasabay nun, tinulungan naman ni Lin Feng si Han Man na tumayo, at sinabihan niya itong magpahinga muna dahil siya na ang bahala sa laban. Buong tiwala namang tinanggap yun ni Han Man at nagpasalamat kay Lin Feng. Habang papalayo sila, sarkastikong nagsalita si Jing Hao na wag nga raw silang papatakasin, dahil maghihiganti nga raw ito sa kanyang kapatid. Dahil dito, sumunod naman si Jiang Wei at nagpasya siyang huwag nang hintayin pa ang laban sa life and death stage, sa halip, agad siyang umatake ng walang babala. Buong yabang niyang sinabi na mamamatay na silang dalawa, sabay pinakawalan ang kanyang malakas na teknik, isang nagliliyab na atake na diretso niyang ibinato kina Lin Feng at Han Man. Sa gitna ng panganib, napansin naman ito ni Lin Feng, kaya mabilis siyang kumilos at bigla na lamang siyang naglaho. Nagtaka si Jiang Wei nang bigla na lamang naglaho si Lin Feng sa kanyang paningin, napatingin siya sa paligid, halatang naguguluhan at hindi maunawaan kung paano ito nangyari. Ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang siyang tinamaan sa kapangyarihan ni Lin Feng. Agad na napansin ni Jiang Wei ang kakaibang teknik, ito nga raw ay isang Thunder Sword tactic. Pagkatapos nito, seryosong sinabi ng ating bida kay Jiang Wei bilang tauhan lamang ni Jing Hao at mayabang pa, at diretsahan niyang sinabi na uunahin niyang patayin si Jiang Wei bago pa niya harapin si Jing Hao. Dahil dito, sobrang nainis si Jiang Wei sa sinabi ng ating bida, sa matinding galit, agad niyang pinakawalan ng sunod-sunod na malalakas na atake, na parang walang tigil na ulan ng apoy patungo kay Lin Feng. Nagmistulang nabalot sa usok at pagsabog ang buong paligid. Ngunit sa kabila nito, laking gulat ni Jiang Wei nang biglang lumabas si Lin Feng mula sa usok na wala man lang pinsala sa kanyang katawan. Sa mga disciple sa paligid, nagsimulang kumalat ang tsismis, lahat sila ay nakatutok sa laban, halatang naguguluhan at kinakabahan sa ipinapakitang lakas ng dalawang panig. May ilan na hindi makapaniwala na kayang protektahan ni Lin Feng si Han Man laban sa isang malakas na kalaban tulad ni Jiang Wei. Pagkatapos nito, buong tapang na humarap si Lin Feng sa mga hangal at diretsahan niyang sinabi sa kanila ipapadala niya nga raw ang mga ito sa impyerno. Sinabi naman ni Jing Hao na kakampi niya si Jiang Wei at hindi niya hahayaang basta na lang itong galawin ng iba. Wala naman pakialam ang ating bida sa mga sinasabi nitong nonsense. Dahil sa sinabi ng ating bida, labis na nagalit si Jiang Wei at agad itong naglabas ng kanyang lakas, walang pag-aalinlangan, mabilis siyang umatake at pinakawalan ang kanyang naglalagablab na kapangyarihan. Ngunit hindi rin nagpahuli si Lin Feng, kalmado nitong hinarap ang atake at agad ding nagtipon ng sariling lakas. Sa isang iglap, nagsalpukan ang kanilang kapangyarihan, apoy laban sa kidlat ng ating bida. Kasabay nun, napaatras ang dalawa dahil naging pantay lamang ang kanilang atake. Galit na umaatake si Jing Hao habang sinasabi nito ang Thunder Sword tactic ay isang lihim na teknik ng kanilang pamilya at hindi ito basta-basta dapat ginagamit ng iba. Ngunit hindi natinag ang ating bida at mariin itong sinagot na kaya niyang gamitin ang kahit anong kapangyarihan, sabay pigil nito sa atake niya. Dahil dito,
Agad na pinakawalan ni Lin Feng ang kanyang sariling bersyon ng teknik at walang pag-aalinlangan na umatake. Sa isang iglap, nagulat si Jing Hao nang makita niyang nagagawa rin ng ating bida ang kaparehong teknik. Dahil doon, napaatras siya sa lakas nito. Napansin ni Jing Hao na kayang-kaya na ni Lin Feng gamitin ang Thunder Sword tactic sa mataas na antas, kaya napaisip siya na hindi basta-basta ang kalaban niya. Sa kabilang banda, kitang-kita ng mga nakamasid na unti-unting naiipit si Jing Hao at nahihirapan na itong makipagsabayan. Nagsalita naman ang ating bida at malamig na sinabi na tapos na ang laban. Dahil dito, lalo pang kinabahan si Jing Hao nang makita niyang nag-iipon ng napakalakas na enerhiya si Lin Feng patungo kay Jiang Wei. Tinangka pa siyang pigilan ni Jing Hao at nagbanta, pero tila walang epekto yun sa ating bida, kaya hindi na siya nagdalawang isip na atakihin si Jiang Wei ng kanyang kidlat. Dahil dito, humingi ng tulong si Jiang Wei kay Jing Hao dahil ayaw pa nitong mamatay. Wala naman nagawa si Jing Hao kundi ang kimkimin na lamang nito ang kanyang galit. Pagalit na nagsalita si Jing Hao at humiling ng pabor sa ating bida, ngunit malamig lang itong tinanggihan ni Lin Feng. Samantala, nakahandusay na sa lupa ang patay gutom na hangal, at wala na itong buhay, habang sinasabi ng ating bida na mas malala pa sa kamatayan ang nararapat kay Jing Hao. Dahil dito, lalo pang nag-init ang ulo ni Jing Hao at ipinagyabang ang kanyang lakas bilang isa sa pinakamahusay ng Yunhai sect. Sinabi naman ni Lin Feng at hinamon siya, sinabing tingnan natin kung mas malakas ka kaysa sa iyong kapatid, at sabay infuse ito ng kanyang aura. Kasabay nun, naghanda na si Jiang Wei at buong lakas na inilabas ang kanyang teknik, ang Thunder Sword tactic, all swords in one. Sa isang iglap, pinaulanan niya ng napakaraming atake ang ating bida at galit na galit niyang sinigaw na oras na para patahimikin ito. Ngunit sa kabila ng matinding atake, nanatiling kalmado si Lin Feng. Sa halip na umatras, sinabihan pa niya ang hangal, sa tingin ba nga raw nito nagagana sa kanya ang ganyang atake, kaya mabilis siyang kumilos at iniwasan ang bawat paparating na atake at nag-iiwan pa siya ng kanyang after image. Sa sobrang bilis ng galaw ng ating bida, hindi na nakareact si Jiang Wei. Bigla na lamang siyang nagulat nang makalapit si Lin Feng sa kanyang harapan. Dahil dito, kaagad naman hinawakan ni Lin Feng ang ulo ni Jing Hao, sabay hagis nito ng napakalakas. Kasabay nito, makikitang si Jing Hao ay napasukan ng dugo dahil sa matinding pinsalang tinamo niya, halatang hindi niya kinaya ang lakas ng atake ng ating bida. Sa kabila ng matinding pinsala, pilit pang tumayo si Jing Hao at galit na muling sinubukang hamanin ng ating bida. Dahil hindi niya matanggap na ganun lang siya na matatalo, sinabi din niya na gumamit nga raw si Lin Feng ng pangdaraya. Pinagtawanan pa siya ni Lin Feng, sinabing wala pa nga sa kalahati ng lakas niya ang ginamit niya kanina at tila wala man lang epekto ang mga atake ni Jing Hao sa kanya. Ngunit hindi na siya pinatagal ni Lin Feng at ipinakita na ang tunay niyang kakayahan, ang mas mataas na anyo ng Thunder Sword tactic. Sa isang iglap, naglabas si Lin Feng ng napakalakas na enerhiya at ginamit ang Heavenly Thunder Sword. Hindi makapaniwala si Jing Hao nang maramdaman niya ang lakas nito, at doon niya napagtanto na mas mataas na antas na ang naabot ng ating bida. Bago pa siya makapag-react, agad siyang tinamaan ng atake, napasigaw siya sa sakit habang patuloy siyang tinatamaan ng sunod-sunod na kidlat at enerhiya mula sa teknik ni Lin Feng. Hindi naman pumayag si Jing Hao na ganun lang siya matatalo. Kaya pinigilan nito ang atake ng ating bida, at mayabang nitong sinabi na yun na ba ang buong lakas ni Lin Feng. Dagdag pa niya na kahit malakas ang ating bida, para sa kanya ay wala pa rin itong kwenta at hindi siya nito kayang talunin. Kalmadong sumagot si Lin Feng at sinabi na hindi pa sapat ang lakas ng kalaban, at mukhang kailangan pa nito ng mas malakas na teknik kung gusto siyang mapatay. Dagdag pa niya na ayaw niya sa mga taong mahilig magsalita ng kung ano-anong panlalait, kaya tila hindi siya naapektuhan sa mga sinasabi ni Jing Hao. Samantala, galit na galit si Jing Hao at iginiit na ninakaw lamang ni Lin Feng ang kanilang lihim na teknik, at hindi siya papayag na matalo sa ganoong paraan, dahil dito, ginamit na nito ang life force upang palakasin pa ang kanyang atake. Kahit na hirap at sugatan na si Jing Hao, patuloy pa rin siyang sumigaw sa galit at sinabi na niloko ng ating bida ang kanyang kapatid at ninakaw ang lihim na teknik ng kanilang pamilya. Dagdag pa niya na walang kwenta si Hanman at hindi ito dapat iligtas, kaya lalo siyang nagngingit-ngit sa galit habang patuloy na lumalaban. Malamig na sumagot si Lin Feng na napakawalang hiya nga raw ng sinasabi nito.
Kaya hindi nagdalawang isip ang ating bida kundi ang patayin ang kupal na ito. Dahil masyado na nga raw itong nakakarindi, sabay kuha nito ng kanyang sandata. Namula sa galit si Jing Hao dahil hindi nga raw siya kayang pabagsakin ni Lin Feng. Ngunit nagpintig na ang mga tenga ng ating bida, kaya nagliyab ang mga mata nito sa galit, sabay sumugod ito ng kanyang lightning shi, upang putulin ang ulo ni Jing Hao. Dahil dito, tuluyan ang natapos ang laban, ganyan ang mga nangyayari sa mayabang na tao, at deserve mamatay ng kumag na ito. Kaya kung umabot kayo sa video na ito, pa-like and comment naman ako kung hindi papahiwa ko kayo kay Lin Feng. Maraming salamat mga idol.